Welcome to my channel, Glecious TV. Ito guys, yung dumating na galing po sa Shopee na 1 kilo na calcium nitrate na order po natin. Ayan, basahin natin guys yung instruction na nakalagay dito sa coupon band na ipinadala po ng seller. So, may nakalagay po dyan na ayan, iba't ibang klase ng fertilizer. Pero ang babasahin lang po natin ay calcium nitrate 15.500. So, dissolve 3 grams in 1 gallon of water. 2 to 3 teaspoon per plant, at least 5 inch away to the plant's trunk to avoid scorching. So, ang gagawin po natin is hindi tayo magdi-dissolve, direct po natin kasi bigla pong uulan ng malakas ngayon dahil ng bagyong Aghon. So, ito rin 2 to 3 teaspoon per plant medyo babawasan po natin kasi malapit po yung DIY drip irrigation na paglalagyan ko nitong fertilizer dun sa ugat. So, medyo ililes ko para hindi masyadong mainit doon sa ugat niya. So, dagdagan ko na lang ng mga sunod na araw pag makalipas po ng ilang para hindi masyadong masunog. Kasi hindi naman po malaki ang space ng aking taniman. So, napakalapit po talaga ng niya. Paglalagyan nito do sa puno ng halaman. So, nasa sako lang po kasi. Pero kung medyo malayo-layo po yung part na paglalagyan po nito at medyo magandang espasyo sa inyong gardening, so pwede namang sundin natin yung pinaka-instruction dito. So, yan. Pinakita ko po sa inyo ang pinaka binigay ng seller. So, kanya-kanya po tayo ng diskarte kung paano po ang analyzation nyo sa paggamit. Pero, yun po ang akin analyzation para sa akin pagtatanim sa ngayon. So, subukan natin kung ano ang magiging effect. Hello guys, so ilalagay na po natin ang calcium nitrate kasi uulan po ng malakas dahil po ng ating bagyong Aghong. So, ngayon I decided na lagyan na po ng calcium nitrate ang ating halaman ng mga melon at watermelon. So, eto na. So, lalagyan natin dito ko nilagay sa drip irrigation DIY kasi yan po kasi is abot hanggang ilalim ng ugat. So, mas maganda. Diyan ko na nilalagay ang tubig. Diyan ko na rin nilalagay ang fertilizer. So, konti-konti lang nilagay ko kasi malapit nga po siya sa ugat. Hindi po katulad na nakalagay sa instruction na 5 inch. So, medyo malapit po siya sa puno. Kaya, ang ginawa ko po is unti-unti lang para hindi agad po masunog yung pinaka-root niya. So, ito, ang nakalagay po kasi dun ay 2 to 3 tablespoon. So, hindi ko yun muna sinunod kasi ang espasyo po ng aking paglalagyan ay sobrang lapit po doon sa halaman. Kaya, nag-less po ako ng amount. So, kung ang espasyo nyo naman po ay medyo okay, so, di sundin nyo po ng sakto yung inyong nakalagay sa instruction kasi hindi po madadamage yung root kung medyo malayo-layo. So, ito po kasi ay sobrang lapit. So, ang kaganda na po ng ating halaman after po na malagyan natin ng net. So, ito siya. Medyo gumanda-ganda po siya. Hindi katulad ng dati na talagang pinutakte ng mga insekto. So, medyo na less yung insekto. Although, may nakita rin ako na isang uod. So, iisang peraso lang naman. So, hindi katulad ng dati. Halos lahat ng sanga ay talagang inubos na ng peste. Tsaka yung dahon. So, ngayon, hindi na po ako masyadong nag-pruning kasi wala naman po masyadong kagat ng insekto. So, prinun ko po yung dati kasi initlogan ng mga insekto dun sa mismong stem. So, ngayon, hindi na po.
So, okay na kasi natulungan tayo ng net. Pero, syempre, tulungan naman tayo ng calcium nitrate para sa ibang kailangan ng halaman. So, eto, marami naman po yung calcium nitrate. So, idinamay ko na rin po itong talong. Ayan, lagayan na rin natin ng kaunti. So, doon ko na rin po inilagay sa DIY drip irrigation. Kasi halos ang garden ko po ay marami na pong ganun. Ari, may buko na ulit. Late pa. Guys, pasensya na po kayo lagi kasi lagi pong maingay ang aking vlogging kasi marami pong mga alipores na mga batuta na minsan talagang tuwang-tuwa sa pagsama din sa vlogging. Apin mo na ako. Ayan, ito naman po, ang pakita ko rin sa inyo ang aking papaya na yung batuta pa. Kasi ito po is yan, may mga bunga na rin. So nakakatuwa kasi yung pinakamataas na papaya po ay aking mapuputol na at yan po ang ipapalit ko. And then ito yung binhi ng talong na iniintay ko na maging okay at nang maipunla na uli. So tingnan na rin po natin itong ating pananim dito sa kabila. So ito yung hindi ko maintindihan kung patola baga o pakwan. So tingnan natin pag siya po ay lumaki, kasi ito po ay napulot lamang diyan sa gilid-gilid, basta na lang ang tumubo. Tapos ayan po ang ating bagong transfer na kamatis, okay naman. So parang naka-recover na siya. Ito yung mga bagong punlang kamatis. And nagsiulputan na rin. Ayan. So, marami na ulit tayong mga bagong pan-transplant ng mga halaman. Yan, mga kamatis po yan, mga nakapunlang yan. So, sa liit ng garden natin, bahala nang dumaskarte ko paano natin mapapagkasya dito sa garden yung mga tanim na yan. And then, ito yung mga mani. So, okay naman. So, yung experiment po dati na aloe vera is hindi naman po ganun ka helpful. So, ang ginawa ko na lang yan, drip irrigation DIY yung mga ginamit kong bottles doon sa experiment. So, ito po ang aking mga makukulit na mga batutay. Wala nang ginawa kundi manggulo. So, pasensya na. Katuwaan kasi ng mga batuta ang sumama. So, ito yung mga mani. Yan. Mga mani po ay malalaki na. So, ang gagawin po natin dyan ay lagyan na rin natin sa isang araw na mga lupang pang cover para mas dumami pa yung kanyang ugat, para mas lumaman pa po siya na marami. So, itong mga kangkong ay talagang healthy kasi talagang nagdadagsaan na po ang ulan dito sa amin. So, yan. Lalo na ngayon, may bagyong aghong na paparating. Yan, ito po yung balanoy natin na inilalagay sa bulanglang. Ayan, chinek ko rin po yung aking front yard and ang dami kong natanggal na mga matured leaves. Hindi lang matured leaves, ansin talaga namatay po yung aking bird's nest na mga nagdaang panahon at ngayon ko lang po na-trim. Kasi po siya ay tinamaan po ng parang heat stroke, parang ganon sa halaman. Na-stress po talaga siya dahil po na sobrang init ng mga nagdaang panahon and hindi ko na-monitor siya. So, nawalan siya ng dilim. Ayan, nakalbo ko na. So, hindi ko maintindihan kung ari mabubuhay pa. Titingnan natin kung mabubuhay pa to. Kasi nung nagdaan namang panahon nung last year, so ganyan din ang nangyari. And then, nung na-trim ko naman siya, ay may mga tumubo uli na mga maliliit na dahon hanggang sa lumaki na uli siya. So, ayan, medyo na-depress talaga ang ating halaman sa sobrang init no nagdaang tag-init. So, bumubuhos na ngayon ng ulan pero titingnan natin kung makaka-recover. So, guys, ito po yung sili na dinapuan ng dapulak na tinirisan ko ng mga dapulak at ito tinan nyo, nalanta na po talaga siya.
As in, nagdiretso na. Pero ang pagtataka ko dito is healthy naman siya nung may dapulak. Nung tinanggalan ko ng dapulak, biglang nagkaganito. So parang na-curious ako. So ang ginawa ko ay tiningnan ko yung pinakapuno niya. And then na-discover ko na wala na pala siyang nakain na talaga yung skin nung nitong sili, yung pinaka babang part na natabunan ng lupa. So kaya hindi siya nakarecover ay dahil dun sa ilalim nagmumula yung problema. So ito po ang itsura na na-discover ko. Ayan yung ilalim. Yung ilalim po ay nakain po yung pinaka skin ng ating halaman. Yung pinaka bark ba ang tawag doon is talagang nasaid na ng, hindi ko maintindihan kung fungi ba o dapula, kasi as in talagang talop na talop. Kaya pala siya biglang nalanta. So yan talaga ang resulta ng calcium deficiency. Tinanggal ko na nga ang mga dahon So tara na guys, at kukuha naman tayo ng ating itsatsaa. So itong sambong galing din sa ating garden. So very helpful po sa ating katawan. So subukan nyo lagi magtsaa nito araw-araw para maging healthy po kayo, kasi hindi naman masyadong araw-araw, at least man lang kasi nakaka-help po siya para malinis ang ating urine, as in hindi tayo dapuan ng UTI. So gumagamit po ako yun kahit man lang once a week. So yan, kasi alam nyo naman meron po tayong naging history ng UTI. So kaya tanim na po ako nitong sambong, kasi nakakatulong po siya sa akin. Okay guys, babalik na po tayo sa loob at para makapagluto na tayo ng sambong. So eto, wala naman po tayo masyadong ginagawa, kundi ilalaga lang siya ng 5 minutes. And then kung meron po kayong available na honey and calamansi, pwede naman yung i-combine dyan para hindi kayo masuya sa lasa. Pero hindi naman po siya masyadong nakakasuya. Take na take ko naman kapag walang honey or calamansi. Take na take ko naman po yung taste niya. So kahit ngayon wala siyang pang-combine, so iniinom ko na po siya na tsaa kahit yan lang. So guys, medyo bubuhos na po talaga ang ulan dahil ng bagyong Aghong, kaya stay at home muna po tayo and no more activities muna po sa labas. Okay guys, so tapos na po ang 5 minutes. So i-prepare na po natin siya para inumin. So ayan, tamang-tama po sa ating panahon ngayon na taglamig at naandyan pa ang ating bagyong Aghong. So keep safe guys, and always po sana ay inyo po palaging panoorin ang aking video, at nagpapasalamat po ako para doon. And please click the subscribe button and like. Thank you po. So ayan po guys, medyo nadagasa na po ang ulan. So kauumpisa pa lang, so ang ating calcium nitrate ay sigurado matutunaw na. So ayan po, ang bagyong Aghong ay medyo nagpaparamdam na. Napunta ang kuryente ngayon. Ingat po tayo mga guys. Bye bye muna.